Marcos, 13 kabanata. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tingnan po ninyo. Napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus, Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Magigiba lahat iyan. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit ng maganap? Sinabi sa kanila ni Jesus, Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. Ngunit kailangan mo nang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. At lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Panginoon ang mga araw na iyon, walang sino mang makakaligtas. Subalit, alang-alang sa kanyang mga hinirang, pinaikli niya ang mga iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan.
Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo.